Noong ako ay 5 taong gulang, unang beses akong pumasok sa isang mundong puno ng karangyaan. Akala ko, napadpad ako sa isang kwentong engkanto. Isang lugar kung saan ang mga chandelier na kristal ay umaagos na parang talon. Ang sahig ay kasing kinis na parang salamin. At ang hardin ay mas malawak pa kaysa sa buong palaruan ng aming kapitbahayan. Hinawakan ng mahigpit ni nanay ang aking kamay habang nakatayo kami sa harap ng napakalaking itim na gate na bakal. Maingat niyang inayos ang kwelyo ng damit ko para akong hinanda para sa isang paligsahan ng mga batang modelo. Nien, tandaan mo, sumunod ka at huwag kang maglalaro o manggugulo. Ha, bulong ni nanay sa akin na may bahagyang panginginig sa boses. Tumango ako ng buong kasiyahan, puno ng kuryosidad at pananabik ang puso ko. Nang buksan ang gate na bakal, isang malawak na patio na may marmol na sahig ang bumungad sa akin. 2 hanay ng matatandang puno ng duhat ang nakatayo ng tuwid at isang itim na Rolls Royce na kumikinang sa araw na parang ginto ang nakaparada sa isang sulok. Ang pamilya Luke isang pangalan na sapat na upang magpatahimik at magbigay pugay sa buong kapitbahayan namin. Sabi ni nanay, sobrang yaman ng mga Luke, yaman na kaya nilang buuin muli ang aming lumang apartment sa isang pitik lang ng daliri. Isang matandang butler na may buhok na puti na at nakasuot ng maayos na vest ang nagbukas ng pinto para sa amin. Pinatnubayan niya kami sa isang mahabang pasilyo kung saan ang liwanag mula sa kisame ay sumasayaw sa bawat hakbang. Noon ko unang nakita ang tunay na pulang karpet, ang mga chandelier na kristal na kumikinang at ang mga sariwang bulaklak na nakalagay sa malalaking florera na gawa sa marmol, mas malaki pa kaysa sa hapagkainan sa bahay namin. Sa isip ko, isang tanong lang ang umiikot. Nakatira ba talaga ako sa isang palasyo, kasama ang isang prinsesa, at doon ko siya nakilala si Luke Ditch, ang nag-iisang apo ng matandang Luke, ang hinintay na tagapagmana ng isang makapangyarihang dinastiya. Nakaupo siya mag-isa sa isang malaking armchair sa sala. Yakap-yakap ang isang makapal na libro. Suot ang isang maliit na gray na suit na halos perpekto na. Kulang na lang ng pulang bowtie para magmukha siyang artista sa poster ng pelikula. Noong mga panahong iyon, mga 7 taong gulang siya, may itim na buhok, balat na mas maputi pa kaysa sa gatas, at mga matang kasing lalim ng tahimik na lawa. Pero ang hindi ko makalimutan ay ang malamig niyang mukha walang ngiti, parang may utang sa kanya ang buong mundo. Si Lola Luke, isang matandang babae na nakasuot ng eleganteng kipaw na may burdang bulaklak, nakatayo sa tabi niya at ngumiti ng malumanay. Ito ba? Si Leanne Yen. Ang cute naman ng batang ito. Bagay na bagay kay Ditch. Yumuko si nanay at nagpasalamat ng paulit-ulit habang ako, nakahawak sa palda ni nanay, nakatitig sa batang lalaking malamig ang mukha. Sa isang saglit, nagtagpo ang mga mata namin. Malamig ang tingin niya, pero para bang nakita ko ang sulok ng labi niya na bahagyang gumalaw, hindi nangiti. Hindi rin simangot. Parang sinasabi, sino itong maliit na ito? Tumawa si Lola Luke at hinintay akong lumapit. Nyen, halika, maglaro ka kasama si Kuya Ditch. Maganda ang batang ito, kaya manatili ka rito at maglaro kasama si Ditch. Naguluhan ako. Maglalaro kasama ang batang malamig na yon. Yumuko si nanay at bumulong. Pumunta ka. Anak, huwag mong biguin ang mga tao. Kaya naman dahan-dahan akong lumapit. Bawat hakbang ay parang pagtapak sa bulak. Pero sa totoo lang, natatakot ako na baka mapaiyak ako at sabihing, ayoko, nanay. Bakit ang lamig ng kuya na yon? Nakatayo ako 1 metro ang layo kay Luke Ditch. Kinakabahan. At sinabi, kuya, walang sagot. Nakatuon siya sa libro. Parang ako lang isang poste. Mahina akong tumawag ulit. Kuya, sa wakas, gumalaw siya. Tiningnan niya ako. Itinaas ang baba na parang sinasabi, ano ang gusto mo? Bilisan mo. Pero hindi ko inasahan na noon pa man, ang kapalaran ko ay nakatatak na sa pamilya Luke. Dahil sa isang biro ni Lola, paglaki, ipapakasal natin si Ditch kay Nien. Maganda ang tambalang ito at magkatugma ang edad. Ang linyang yon ay parang isang sumpa na dumikit sa isip ng malamig na batang yon at hinintay ako sa susunod na 20 taon. Noong hapon na yon,
Nakaupo ako sa sahig, naglalaro ng manika, habang si Luke Ditch ay nasa mataas na upuan. Nagbabasa ng libro na parang matandang lalaki. Ang sinag ng araw ay tumagos sa malaking bintana, bumagsak sa buhok niya, at lumikha ng isang halong liwanag na napakaganda. Habang tinititigan ko siya, hinintay ko ang aking bag na dala ni nanay at nakahanap ng isang lemon candy. Lumapit ako sa kanya, inabot ang candy, at sinabi, "Kuya, para sa'yo." Tiningnan niya ang candy. Pagkatapos ay tahimik na kinuha ang isang buong pakete ng candy mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa akin. "Hindi ako kumakain nito. Sa'yo na lahat." Sabi niya. Nagulat ako. Ano ang ibig sabihin nito? Binigay niya sa akin ang buong pakete ng candy. Bago pa ako makapag-react, bumalik na siya sa kanyang libro. Ang maliit kong kamay ay humawak sa malaking pakete ng candy. At sa puso ko, may naramdamang kakaibang init. Noong gabing yon, habang hinintay ako ni nanay sa maliit na kwarto para sa mga katulong, hinintay ko pa rin ang pakete ng candy. "Nanay, gusto ko rito?" sabi ko. Ngumiti si nanay ng malungkot. "Kung ganon, maging mabuti ka rito. Sumunod ka sa akin, kay Lola at kay Kuya." Tumango ako ng malabo. Habang nasa isip ko ang mga pangarap, habang natutulog ako sa bisig ni nanay, hindi ko alam na mula sa sandaling iyon, ang kapalaran ko at ng batang lalaking iyon ay magkakasama na. Hindi lamang sa mga tao ng pagkabata, kundi sa buong kabataan at buhay ko. Sa kung saan saang pasilyo, sa dilim, may isang batang lalaki na tahimik na nakatayo, nanonood. Sa kanyang kamay ay isang maliit na teddy bear. Lumapit siya sa pintuan ng aking kwarto, nagdalawang isip sandali. Pagkatapos ay iniwan ang teddy bear sa threshold at umalis ng walang ingay. Ang pakete ng candy. Ang teddy bear ang mga unang maliliit na regalo mula sa kanya. Walang rosas, walang diamante. Simpleng mga laruan lamang ng bata. Pero hindi ko kailanman makakalimutan dahil mas matamis iyon kaysa sa anumang candy sa mundo. Mula noon, opisyal akong naging kaibigan sa pagkabata ng batang amo ng pamilya Luke. Sa totoo, ako ang maliit na kuneho sa kanilang bakuran, kumakain, natutulog, at nabubuhay sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng isang batang lalaking malamig ang mukha. Tuwing umaga, habang nakapulupot pa ako sa kumot, gising na si nanay. Pero bago pa siya makapagsalita, nakatayo na si Luke Ditch sa pintuan. Seryoso na parang may summit ngayon. Hawak niya ang isang bagong uniforme ng paaralan at sinabi, "Isuot mo to." Kalahating gising pa, hawak ko ang aking lumang floral na damit at nagtanong, "Hindi pwede to." "Kuya," sumimangot siya, Hindi ito royal wedding. Ano ba yan? Para lang sa kindergarten. Kailangan ba talagang maging ganito ka-strict? Araw-araw, magkasama kaming pumapasok iisang sasakyan, iisang klase, iisang mesa, at maging ang pagkain ay pareho. Kahit na gusto ko ng fried chicken at siya naman ay gulay lang, nakaupo siya sa harap ko. Inililipat ang lahat ng piece sa plato ko at sinasabi, "Kumain ka ng gulay para lumaki ka at makapag-asawa." Ano ang koneksyon nito? Sa paaralan, si Luke Dish ay parang isang maliit na alamat hindi dahil sa kagwapuhan, kahit totoo namang gwapo siya, kundi dahil sa sobrang lamig ng kanyang aura na walang nangangahas lumapit. Ako lang, si Anian, ang makulit na parang linta, palaging nasa paligid niya. "Kuya, laruin natin ang seesaw." "Kuya, magkulay tayo." "Kuya, tingnan mo akong tumatalon." Tuwing tinutukso ko siya, mukha siyang naiinis, na parang kailangan niyang sumagot sa pagsusulit. Pero kakaiba. Hindi niya kailanman ako tinanggihan. Minsan, binibigyan niya pa ako ng pinakamagandang colored pencils o inilalaan ng upuan para sa akin. Pero kapag may ibang sumingit sa pagitan namin, babae man o lalaki, ang tingin niya ay parang nagyayelo, kaya't walang nangangahas lumapit. Isang beses, sa break time, binigyan ako ng isang strawberry candy ng class president. Masaya akong tumanggap, pero bago ko pa maalis ang balot, biglang nahulog ang candy sa lupa. Nang tiningnan ko, nakita ko si Luke Dish. Malamig ang mukha at ang paa niya ay bahagyang nakadagan sa candy. "Kuya, bakit mo ginawa yon?" Tanong ko. Nagulat. Sabi niya, "Bawal tumanggap ng bagay mula sa iba. Kapag kinain mo yan,
magkakaroon ka ng utang sa damdamin. Hasla yon. 5 taong gulang lang ako. Pero siya, iniisip na ang tungkol sa utang sa damdamin? Naiyak ako. Tinititigan ang nadurog na candy. Pero pagkaraan ng 3 minuto, inabutan niya ako ng isang malaking pakete ng strawberry candies. Kung gusto mong kumain, kainin mo to, sabi niya. Noong hapong yon, nakaupo ako sa ilalim ng isang puno ng acacia sa schoolyard. Sumusipsip ng candy habang nakatingin sa langit. Sa tabi ko, nakasandal si Lukdich sa puno. Mga mata nakapikit na parang natutulog. Ang hangin ay humihip at ilang talulot ng bulaklak ang nahulog sa kanyang itim na buhok. Napakaganda. Dahan-dahan akong kumuha ng isang talulot at inilagay ito sa kanyang ilong. Bahagyang sumimangot si Lukdich. Binuksan ang mga mata at tiningnan ako. Ngumiti ako. Kuya, ikaw ang prinsipe. Kumunot ang noo niya. Ayoko maging prinsipe. Palaging kailangang iligtas ang prinsesa. Nakakapagod. Tumango ako. Kung ganon, maging asawa na lang ng prinsesa. Mas madali. Tumahimik siya ng 3 segundo. Pagkatapos ay biglang umupo at hinintay ang ulo ko ng mahina. Sige, asawa mo ako. Hindi ko na matandaan kung gaano katagal akong mangumiti ng tanga noong araw na yon. Ang alam ko lang, sa tanghaling iyon, na naginip ako ng mahabang panaginip. Sa panaginip, nakasuot ako ng puting damit. May korona ng bulaklak. At siya, nakatayo sa tabi ko, suot ang isang maliit na itim na suit. Hawak ang kamay ko ng mahigpit. Ang 5 taong gulang na ako noon ay hindi kailanman naisip na ang simpleng pagtango na iyon ay magdadala ng isang buong buhay ng kwento ng pag-ibig, nakakatawa, nakakaantig, at kasing tamis ng strawberry candy na ibinigay niya sa akin. Mula noong sinabi ni Lukdich na siya ang magiging asawa ko, hinintay ko ang sarili ko na sundan siya na parang kola. Sino man ang magsabi ng kahit ano, wala akong pakialam, sapat na ang pagtabi ko sa kanya. Pero ang buhay ay hindi palaging tahimik. Isang magandang umaga, nag-organisa ang paaralan ng isang summer art competition. Ang premyo, isang malaking kahon ng candy at isang certificate na may pangalan ko. Para sa isang batang tulad ko, iyon ay parang tiket sa paraiso. Masaya akong kumuha ng lapis at naghanda na magpinta ng hardin ni Lola. Pero isang kaklase, si Min, ang nag-abot sa akin ng isang magandang kahon ng oil pastels. Nien, gamitin mo to. Mas maganda ang kulay. Sabi niya, natuwa ako. Kinuha ko ito at nagpasalamat. Pero isang segundo lang, isang anino ang bumagsak sa aking papel. Nang tiningnan ko, si Lukdich yun. Ang mga mata ay parang matalim na labaha. Hindi kailangan, sabi niya, at inilagay ang isang mas magandang kahon ng colored pencils sa harap ko. Nagulat si Min at umatras. Bitbit ang kanyang kahon ng pastels. Kuya, bakit ganon? Pinahiram lang niya ako. Protesta ko. Umupo si Lukdich sa tabi ko, kalmado, at sinabi, hindi mo kailangan ng kahit ano mula sa iba. Meron kang ako. Bago pa ako makapagmalaki, binuksan niya ang kahon ng kulay. Kinuha ang isang brush at itinuro ang papel. Magpinta ka, tutulungan kita. Sa ilalim ng kanyang profesional na pangangasiwa, natapos ko ang aking painting. Siyempre, nanalo ako ng premyo, hindi ang una. Dahil ang unang premyo ay napunta sa isang magandang kaklase na nagpinta ng isang malaking kastilyo gamit ang daan-daang marker. Tumakbo akong masaya sa entablado, iyakap ang kahon ng candy na parang kayamanan. Sa ilalim, nakatayo si Lukdich. Nakakrus ang mga braso, may bahagyang ngiti. Inangat ko ang kahon at sinabi, Kuya, hati tayo. Ngumisi siya. Hindi na, kainin mo lahat para tumaba ka at walang gustong magpakasal sa'yo. Ano ba yan? Parang proposal na nga. Pagkatapos ng paligsahan, lalo akong naging malagkit sa kanya. Sa klase, kapag may nagbigay sa akin ng tubig o upuan, agad na makakatanggap sila ng malamig na tingin mula kay Lukdich. Walang nangahas lumapit muli. Isang beses, narinig ko ang mga kaklase na nagtsismisan. Oy, alam niyo ba, may asawa na ang klase natin, si Anhien. Kapag may lumapit, dinudurog agad ni Lukdich. Namula ako. Pero si Lukdich, kalmado lang, ngumunguya ng snack na parang sinasabi, ano ngayon? Isang hapon pagkatapos ng klase, nakaupo kami sa swing sa hardin ng paaralan.
Ang hangin ay mabango, amoy ng bagong putol na damo. Dumudungaw ako, masaya, at biglang nagtanong, "Kuya, paglaki ko, sino ang pakakasalan ko?" Hindi siya sumagot agad. Patuloy sa pagbabasa at sinabi, "Hindi mo kailangang magpakasal sa kahit sino. Sa bahay ko na lang." Sa bahay ng sino? Tanong ko. Ibinaba niya ang libro, tiningnan ako, at sinabi, "Sa bahay ko." Tumawa ako. Parang asot pusa, tumingin siya sa akin. Sumimangot, "Hindi ako ang tao at ikaw ang akin." Noon ko unang naramdaman ng isang kakaibang init sa puso ko, isang hibla na nagbigkis sa amin ng mahigpit, ngunit malumanay. Sa mga tao ng pagkabata, si Lukdish ay hindi lamang nagbigay ng kendi o upuan, hinintay niya ang aking kabataan at hinintay ang aking puso. Ang tag-araw na yon ay mainit na mainit, pero hindi ako nainis. Dahil araw-araw, may isang batang lalaki na matiyagang nakaupo sa tabi ko, nagpapaypay sa akin ng papel at nagbibigay ng ice cream. Siyempre, si Lukdish yun. Mula nang maging bride ko siya, kami ay parang kola magkasama sa paaralan, sa pagkain. Kahit sa pagtulog ay magkatabi kami sa kutsyon. Sa mga mainit na tanghali, habang umaalingaw-ngaw ang mga kuliglig, tinititigan ko ang kanyang maputi na batok at naisip. Paglaki ko, pakakasalan ko talaga siya. Ang tag-araw ng Pamilya Luke ay may tradisyon ng picnic, pero isang picnic na pangmayaman. Ang sasakyan ay naghatid sa amin sa kagubatan sa labas ng bayan. May mga luxury tent at pagkain na parang 5-star buffet. Tumakbo ako sa paligid, pumipitas ng damo. Hinintay ang mga paru-paro at naglalaro sa ilalim ng araw na parang kuneho. Si Lukdish, nakaupo sa ilalim ng puno, nagbabasa. Paminsan-minsan ay tinitingnan ako na parang sinasabi, "Totoong bata, walang lunas." Isang beses, umakyat ako sa puno para kumuha ng prutas. Ang sanga ay mahina, pero sinubukan ko pa rin. Biglang naputol ang sanga at bumagsak ako sa lupa. Masakit. Umiyak ako. Hawak ang tuhod ko. Bago pa ako makatawag kay nanay, nakita ko si Lukdish na tumakbo palapit. Maputla ang mukha. Sinuri niya ako at tanong, "Masakit ba? May bali ba?" Umiling ako, umiiyak. Huminga siya ng malalim at walang salita. Binuhat niya ako. Sa daan pabalik sa tent, hinintay ko ang kanyang leeg. Nahihiya pero naantig. Mahina kong tinanong, "Natakot ka ba na mamatay ako?" Tiningnan niya ako. "Kung mamatay ka, magiging balo ako." "Di ba? Ano ba yan?" Napakapangit ng sinabi. Pero sa sandaling iyon, alam ko na kahit gaano kalawak ang mundo, hanggat kasama ko siya, hindi ako matatakot. Sa mga hapon ng tag-araw, magkasama kaming nagbibisikleta sa paligid ng schoolyard. Nakaupo ako sa likod, yakap ang baywang niya. Habang ang buhok ko ay hinintay ng hangin, kinuha ko ang isang bulaklak at inilagay sa kanyang buhok. Sa una, tinanggal niya ito, pero pagkatapos, tahimik niyang ibinalik. Namumula ang mukha. Tinukso ko siya. "Gusto mo rin ng bulaklak?" "Kuya." Sumimangot siya. "Hindi ko gusto. Pero kung ikaw ang naglagay, sige lang." Isang beses, biglang umulan at wala kaming payong. Tumakbo kami pauwi, basang-basa. Nagyayelo ako sa lamig, pero biglang inilagay ni Lukdish ang kanyang jacket sa akin at hinintay ako sa kanyang dibdib. "Kalmado ka? Nandito ako?" sabi niya. Tumingala ako at sa unang pagkakataon, napagtanto ko na ang kanyang mga mata ang naging mundo ko. Sa gabi, nakaupo kami sa bintana. Binibilang ang mga bituin. Sumandal ako sa kanyang balikat at bumulong. Sana ganito na lang palagi. Hinintay niya ang ulo ko. "Hindi mo kailangang mag-wish. Pananatilihin kita sa tabi ko habang buhay." Ang mga araw ng pagkabata ko ay ganito payapa. Walang luha. Puno ng tawa at isang kamay na palaging nandyan kapag nadadapa ako. Nang lumaki ako, napagtanto ko kung gaano kahalaga ang mga alaala na yon. Dahil kapag tumatanda ang tao, nagiging mas komplikado ang mundo. Pero sa mga taong iyon, maswerte ako dahil meron akong siya. Nang pumasok kami sa elementarya, kami ni Lukdish ang naging golden couple sa mata ng mga guro at magulang. Saan man kami magpunta, naririnig ko ang bait ni Anhien. Si Lukdish, parang kapatid na lalaki niya. Tumawa lang ako. Habang si Lukdish ay tumangulang, na parang sinasabi, "Oh, asawa ko. Ano ngayon?" Pero ang buhay ng estudyante ay kakaiba talaga.
Nang magsimulang magkaroon ng hiya at pamumula ang mga tao, ang pinakamaliit na bagay ay nagiging dahilan ng selos. Isang araw, nagkaroon ng sports festival ang aming grade. Tumakbo ako sa relay race habang si Luke Ditch ay nasa basketball. Pagod na pagod, nakaupo ako sa ilalim ng puno, hingal na hingal. Nang biglang nakita ko ang isang babaeng may mahabang buhok na may hawak na tuwalya at pinupunasan ng pawis ni Luke Ditch. Diretso sa mukha niya, halos mabilaukan ako sa tubig na iniinom ko. Sino ang nagbigay permiso sa kanya na hawakan ng akin? Pero sinabi ng isip ko, kalmahan lang, baka kaibigan lang. Kaya naman nakaupo ako, dinudurog ang bote ng tubig sa kamay ko. Noong hapong yon, hindi ako sumabay pa uwi kay Luke Ditch. Naglakad akong mag-isa, mabigat ang mga hakbang na may kakaibang lungkot. Sa gabi, nahiga ako sa kama. Hindi mapakali. Nang biglang nag-text si Luke Ditch, bukas, sunduin kita. Sumimangot ako at sumagot, hindi kailangan. Pagkaraan ng 3 segundo, tumawag siya. Ulitin mo. Sabi niya, malamig ang boses. Hindi kita kailangang sunduin. Kaya ko mag-isa. Sagot ko, tumahimik siya. Pagkatapos ay sinabi, Anien, galit ka ba sa akin? Humiga ako, inilibing ang mukha sa unan, at umiyak. Pinapunasan mo ng iba ang pawis mo. Ayoko nun. Narinig ko ang mahabang buntong hininga niya. Pagkatapos ay isang linyang nagpatalo sa puso ko. Bukod sa'yo, walang ibang kailangan kong hawakan ako. Kinabukasan, pagbukas ko ng gate, nandoon na ang pamilyar na itim na bisikleta. Nakasandal si Luke Ditch, suot ang sports jacket. Mga mata nakatingin sa malayo. Nang makita ako, inabot niya ang helmet. Sakay. Ihatid kita sa almusal. Sa daan, yakap ko ang kanyang baywang at ang hangin ay mabango ng bagong putol na damo. Bumulong ako, galit ka ba sa akin? Ngumisi siya, hindi, galit lang ako kapag hindi ka nagsiselos. Sa buong araw na yon, masaya ako na parang nanalo sa loto. Sa klase, magkatabi kami. Sa sports, iisang team kami. Kapag may group activity, sinasabi niya, lahat ng tungkol kay Anyen, ako ang bahala. Sa break, nang bumili ako ng orange juice, kinuha niya ito, uminom ng isang lagok, at ibinalik. Sige na, uminom ka. Sinubukan ko na, ligtas. Gusto kong umiyak at tumawa ng sabay. Sa kanyang possessive na paraan, naramdaman ko ang isang pagmamahal na malinaw at tunay. Sa gabing iyon, isinulat ko sa aking diary. Kinukuha ni Luke Ditch ang lahat ng akin, pero gusto ko rin na kunin niya ako. Noong ako ay 11 taong gulang, biglang nagkaroon ng bitak ang aming mapayapang buhay. Hindi dahil sa away o dahil nawala ang pagmamahal, kundi dahil sa desisyon ng mga matatanda. Isang hapon sa dulo ng Hunyo, habang ang araw ay ginintuan pa rin, sinabi ni nanay sa hapunan, Nyeng, may bagong trabaho na ako. Lilipat tayo sa kabilang lungsod. Natigilan ako. Ang straw sa aking baso ng soy milk ay nahulog. Totoo. Nanay, tanong ko, tumango siya? May pagsisisi sa boses. Oo, mas mataas ang sahod doon. Gusto ko ng mas magandang buhay para sa atin. Yumuko ako. Luhaan ang mga mata. Hindi ako natakot sa paglipat na takot ako na iwan siya. Sa gabing iyon, lihim akong lumabas sa hardin. Maliwanag ang buwan, malamig ang hangin, at mabango ang mga bulaklak. Nakaupo ako sa damo, tinititigan ang madilim na langit. Maya-maya, narinig ko ang mga yapak sa likod ko. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino. Umupo si Luke Ditch sa tabi ko, hindi nagsalita, at inabot lang sa akin ang isang malamig na lata ng coca. Kinuha ko ito, nanginginig ang mga kamay, at nang tumulo ang luha ko, sinabi ko, Kuya, aalis na ako. Matagal siyang tumahimik. Pagkatapos ay hinintay ang ulo ko. Alam ko, tiningnan ko siya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Galit ka ba sa akin? Tanong ko. Sumimangot siya. Kung galit ako, bakit pa kita bibigyan ng coca? Natawa ako sa gitna ng luha. Pagkatapos ay umiyak ng malakas. Hindi siya magaling mag-alo. Pero hinintay niya akong umiyak sa kanyang puting polo hanggang matuyo ang mga luha ko. Maya-maya, sinabi niya, Anyen, kahit saan ka magpunta, bumalik ka sa akin. Kinabukasan, hinintay ko ang aking maliit na maleta, kasabay ni nanay palabas ng gate ng pamilya Luke.
Umuulan ng mahina at isang taxi ang naghintay sa kalsada. Lumingon ako at nakita si Lukdich nakatayo sa ilalim ng bubong. Suot ang uniforme, may backpack, at ang isang kamay ay nakasuksok sa bulsa habang ang isa ay mahigpit na humawak ng isang bagay. Ang kanyang tingin ay sumunod sa akin, tahimik at malalim. Biglang tumakbo ako pabalik, hinintay ang kamay ni nanay at huminto sa harap niya. "Kuya, ibigay mo sa akin yon," sabi ko. Inaabot ang kamay. Nagulat siya. Pagkatapos ay matigas na inilagay sa kamay ko ang isang maliit na dilaw na sobre. Hindi siya tumingin sa akin. Umikot at pumasok sa bahay. Ang kanyang likod ay nagmukhang malungkot sa gitna ng ulan. Hinintay ko ang sobre sa taxi, pero hindi ko ito binuksan. Natakot ako na kapag binuksan ko, babalik ang lahat ng alaala at madudurog ang lakas na hinintay ko. Sa gabi, sa bagong inupahang kwarto, binuksan ko ang sobre. Sa loob ay isang maliit na papel na may maayos na sulat. "Hintayin mo ako. Huwag kang magkagusto sa iba." Hinintay ko ang papel sa dibdib ko, umiiyak ng walang tigil. Ang batang aniyan noon ay hindi naintindihan na ang simpleng salitang iyon ay dala ang buong puso ng isang batang lalaki. Mula noon, tuwing naaalala ko siya, binabasa ko ang papel na yon. At sa bawat pagbasa, bumubulong ako. "Oh, hihintayin kita. Ikaw lang." Pagkalipas ng 4 na taon, ang batang sumusunod sa kanya ay naging 15 taong gulang na dalaga. Mahaba na ang buhok ko, medyo matangkad na rin, pero ang puso ko ay hindi nagbago. Palaging naaalala siya. Noong bumalik ako sa dating lungsod, umuulan. Nakatayo ako sa harap ng gate ng prestihiyosong high school na pag-aaralan ko. Mahigpit na hawak ang strap ng aking backpack. Kinakabahan at nasasabik. Sabi nila, narito rin nag-aaral si Lukdich sa parehong paaralan, pero ibang grade. Sa unang araw ng klase, umuulan habang naglalakad ako patungo sa paaralan. Suot ang bagong uniforme. Ang palda ay umiikot sa hangin. Habang naghahanap ng aking silid-aralan, nabangga ko ang isang tao. Nang tiningnan ko, natigilan ako. Isang matangkad na lalaki, mas matangkad kaysa sa alaala ko. Suot ang maayos na uniforme, puting polo na bahagyang nakabukas ang kwelyo, maikling buhok, at isang mukha na kasing lamig ng yelo. Ang kanyang malalim na mga mata ay nakatingin sa akin. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo bago pa ako makapagsalita. Hinintay niya ang aking backpack at hinintay ako palapit. Halos magkadikit ang aming mga ilong at ang kanyang boses ay mababa. "May bahid ng panganib. Lian Yen, bumalik ka na rin sa wakas." Natigilan ako. Tumitibok ang puso ko at ang buong katawan ko ay uminit na parang itinulak sa lawa. Nagbago na siya, hindi na ang maliit na batang malamig, kundi isang binatilyong matangkad, malakas, at may aura na nakakapangilabot. Pero ang kanyang mga mata, kapag tinititigan ako, ay pareho pa rin ng 4 na taon na ang nakalipas malumanay, ngunit possessive. "Na narito ka rin nag-aaral." Nauutal ko. Ngumiti siya ng bahagya, hindi sumagot, at inabot lang ang aking basang sombrero. Tinanggal ito na parang nag-aalaga ng isang mahalagang bagay. Ang buong pasilyo ay tumahimik at 12-12 ng mga mata ang nakatuon sa amin. Pero hindi ito pinansin ni Lukdich. Hinintay niya ang kamay ko at sinabi, "Halika, ihahatid kita sa klase." Habang hinintay niya ako, para akong batang nasa kindergarten ulit. Ang mga tingin sa paligid ay puno ng kuryosidad at inggit. Nahiya ako, pero bago siya umalis, bumulong siya. "Pagkatapos ng klase, hintayin mo ako. Huwag kang tatakbo." Natigilan ako hanggang sa nawala siya sa hagdanan at ang amoy ng ulan ay nanatili sa paligid ko. Tinanong ng mga kaklase, "Kaibigan mo si Lukdich? Girlfriend ka ba niya?" "Childhood sweetheart." Umiling ako, pero sa puso ko, ang lumang papel na yon ay parang nabuhay. "Hintayin mo ako. Huwag kang magkagusto sa iba." Ginawa ko ito at ngayon, bumalik na rin siya. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nahiga ako sa bagong kama, sa bagong kwarto, pero ang isip ko ay nasa mahigpit na hawak ng kanyang kamay sa umaga. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 4 na taon, naintindihan ko na ang ilang tao, kahit gaano kalayo ang puntahan, ay palaging ang lugar na gusto mong balikan. At para sa akin,
Ang lugar na yon ay si Lukdish. Ang buhay pagkatapos naming magkita muli ay parehong pamilyar at bago. Pamilyar, dahil palagi siyang nasa tabi ko, tulad nung mga bata pa kami. Bago, dahil ang kanyang tingin, ang kanyang ngiti, ang paraan ng pagtingin niya sa akin ay iba na. Napansin ko ang maliliit na pagbabago, mas matangkad na siya. Kailangan kong tumingala para makita ang kanyang mga mata. Mas matibay ang kanyang mga kamay, ang kanyang boses ay mas mababa. At tuwing tinutukoy niya ang pangalan ko, para akong kinukuryente. Pero nagbago rin siya sa ibang paraan, hindi na siya kasing dali ng dati. Bawal akong magsuot ng maikling palda, bawal akong maglaro kasama ang mga lalaking kaibigan. At isang beses, nang mag-post ako ng story kasama ang mga kaibigan, sa loob ng 3 minuto, nag-text siya, "Burahin mo." Hindi maganda, galit ako. "Ano ang kinalaman mo?" Sumagot siya, "Lahat tungkol sa'yo. May kinalaman sa'kin." Sa una, nainis ako sa kanyang selos. Pero kalaunan, napalambot nito ang puso ko. Kung hindi siya nagmamalasakit, bakit niya iisipin ang mga ganitong bagay? Isang hapon, nagkaroon ng sports festival ang paaralan. Sumali ako sa women's relay race. Suot ang masikip na sports uniform. Nahihiya. Hinintay ko ang aking damit, pero narinig ko ang mga kaklase na nagtutukso. Ang ganda ng katawan ni Anhien. Pagkatapos ng laban, maraming magpapapirma. Bago pa ako makapagmalaki, lumitaw si Lukdish, madilim ang mukha. Kalmado siyang naghubad ng kanyang jacket at inilagay ito sa akin. "Isuot mo. Malamig." Malamig. 35 ang init. Pero sa kanyang matalim na tingin, sumunod ako. Habang itinali ko ang aking sapatos, lumuhod siya sa harap ko. Hinintay ang aking laces ng maingat. Ang buong stadium ay nag-ingay, pero para sa akin, ang mundo ay biglang tumahimik at ang tanging narinig ko ay ang tibok ng aking puso. "Bakit ka nandito?" Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Malalim ang mga mata. "Nandito ako para panoorin ng asawa ko na maglaro." Gusto kong magprotesta, pero ang salitang asawa mula sa kanya ay sobrang init na hindi ko naisip na magmalaki. Noong araw na yon, tumakbo ako ng mabilis sa track. Alam ko na may mga matang sumusunod sa akin na nagbibigay sa akin ng lakas. Ang finish line ay hindi lamang ang puting linya, kundi siya ang hinintay ko sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng laban, hingal na hingal ako. Pawisan. Habang naghahanap ng tubig, biglang may malamig na bote na dumampi sa aking pisngi. Si Lukdish iyon. Sumimangot, "Uminom ka? Palamigin mo ang ulo mo." Kinuha ko ang bote, uminom ng kalahati, at ngumiti. "Kuya, masyado mo akong pinapangalagaan." Tiningnan niya ako. Kung hindi ako, sino pa? Sa gabing iyon, nag-text kami ng mga simpleng bagay. "Ano ang ginagawa mo?" "Nag-aaral." "Naalala mo ba ako?" Namula ako. "Hindi." Sumagot siya ng isang emoji. Natawa ako at napagtanto ko na ang kanyang pag-aalaga ay nagbago mula sa pagkabata tungo sa isang mas malalim na pagmamahal. At noon, naisip ko, baka dapat ko rin siyang mahalin, hindi lang kaunti, kundi sobra. Noong taglagas na yon, malinaw ang langit. Asang mga dahon ay nagiging ginto, bumagsak na parang karpet. Nagplano ako ng isang bagay na hindi ka panipaniwala, magtapat kay Lukdish. Hindi ko alam kung kailan niya ako naging gusto, pero alam ko na ang puso ko ay hindi na simpleng gusto lang na makasama siya. Tuwing ngumingiti siya, gusto kong panatilihin ang ngiting iyon. Tuwing sumisimangot siya, nasasaktan rin ako. Narinig ko ang mga kaibigan na nagtutukso tungkol sa isang confession day sa paaralan kung saan ang mga magtatapat ay magkakaroon ng swerte. Sa buong taon, walang nangahas magtapat kay Lukdish. Pero ako, nagpasya akong gawin ito, hindi para sa swerte, kundi dahil ayoko nang itago ang nararamdaman ko. Ang plano ay simple. Hihintayin ko si Lukdish sa hardin ng paaralan. Pagkatapos ng klase, ibibigay ko sa kanya ang isang heart-shaped cookie na ginawa ko at sasabihin, "Mahal kita." Madali lang, di ba? Pero kinabahan ako ng husto. Ang cookie ay nasa isang maliit na kahon na may pulang ribon. Nag-text ako sa kanya, "Kuya, puntahan mo ako sa hardin." Sumagot siya ng isang oo. Isang salita lang, pero parang uminom ako ng 10 espresso. Naghintay ako sa ilalim ng puno ng akasya.
Ang mga dahon ay lumilipad at ang paglubog ng araw ay ginintuan ng langit. 5 minuto, 10 minuto, 15 minuto kinabahan ako. Tinawagan siya, walang sagot. Pagkalipas ng halos kalahating oras, isang kaklase ang tumakbo palapit. Na-stuck si Luke Ditch sa auditorium. Tinawag siya ng guro para sa isang award ceremony. Tiningnan ko ang kahon ng cookie at ang pulang ribbon ay parang nadurog kasabay ng puso ko. Ngumiti ako ng pilit. Okay, naiintindihan ko. Pagkatapos, tahimik akong umalis. Sa gabing iyon, hindi ako nag-text sa kanya o nag-online. Kinain ko ang mga cookie at ang tamis ay parang mapait sa dila ko. Kinabukasan, hinintay niya ako. Inabot ang isang pakete ng macarons. Pasensya na kahapon, biglang tinawag ng guro. Ngumiti ako. Okay lang. Gusto ko lang ipakita sa iyo ang cookies na ginawa ko. Tiningnan niya ako ng matagal, parang may gustong sabihin, pero hinintay lang niya ang ulo ko at sinabi, kahit anong gawin mo, maganda. Ang aking pagtatapat ay natabunan ng tahimik, walang luha, tanging ang mapait na tamis sa puso ko. Sa gabing iyon, isinulat ko sa diary. May mga bagay na iniisip ko na sapat na itago sa puso. Pero may mga bagay na kung hindi sasabihin, pagsisisihan habang buhay. Hindi ko siya sinisisi. Sinisi ko ang sarili ko sa kakulangan ng tapang. Nung taglamig, 16 na ako. Niebe ang bumalot sa lungsod at ang lamig ay parang tumagos sa puso ko. Nakatanggap ako ng balita. Alis si Luke Ditch para mag-aral sa ibang bansa. Hindi niya ito sinabi sa akin. Narinig ko lang mula sa iba na nakuha niya ang isang full scholarship at aalis na sa susunod na buwan. Sa una, sinabi ko sa sarili ko na okay lang, ilang taon lang naman. Pero sa gabi, nakaupo sa sulok ng kwarto, naintindihan ko na ang ilang taon para sa mga batang tulad namin ay parang isang buhay. Nag-text ako sa kanya, busy ka ba? Sumagot siya, hindi, iniisip kita. Kinagat ko ang labi ko at nag-type ng mahabang mensahe. Narinig ko na aalis ka na. Sumagot siya, oh, pasensya na. Hindi ko pa nasabi sa'yo. Luhaan ako. Kinabukasan, sinundo niya ako sa gate ng paaralan. Nagyayelo ang hangin at inabot niya sa akin ang isang bagong scarf. Aalis ka talaga? Tanong ko. Umiiyak. Hindi siya sumagot, pero maingat niyang itinali ang scarf sa akin. Sa wakas, sinabi niya, babalik ako. Hihintayin mo ba ako? Natawa ako sa gitna ng luha. Palagi mo na lang akong pinapahintay. Hinintay niya ang balikat ko dahil ikaw lang ang gusto kong hintayin. Sa gabing iyon, hindi kami umuwi agad. Nakaupo kami sa kanyang kotse, nakaparada sa tabi ng nagyayelong lawa. Sumandal ako sa kanyang balikat. Naririnig ang kanyang tibok ng puso. Walang nagsalita dahil sa mga sandaling iyon, sobra ang mga salita. Sa araw ng kanyang pag-alis, umuulan sa paliparan. Nakatago ako sa isang sulok, hinintay ang strap ng aking backpack. Lumakad si Luke Ditch patungo sa security check, pero biglang huminto, lumingon, at ang kanyang tingin ay diretso sa akin. Ngumiti siya ng mahina, pagkatapos ay inangat ang kanyang kamay, binuksan ito, at isinara isang senyas na naintindihan ko agad. Hintayin mo ako, hawakan mo ako. Huwag bumitaw, kinagat ko ang labi ko. Umiiyak at ginaya ang kanyang kilos. Tumango siya, umikot, at nawala sa karamihan. Natigilan ako, at nang tumunog ang anunsyo ng paliparan, tumakbo ako sa bintana, pero wala na siya, tanging mga eroplano ang natira. Sa gabing iyon, hinintay ko ang unang mensahe mula sa kabilang panig ng mundo. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, tumunog ang aking telepono. Nakadating na ako. Okay, miss na kita. Ang 3 salitang yon ay nagpaiyak sa akin. Sabi nila, hindi binabago ng distansya ang pag-ibig, pinapahaba lang nito ang pangungulila. Naniniwala ako rito, at dahil hinintay ko na siya noon, kaya ko rin siyang hintayin ulit. Bumalik si Luke Ditch sa isang araw ng taglagas. Ang unang text niya ay maikli. Bumalik na ako, lumabas ka, makipagkita sa akin. Walang emoji, walang exclamation, pero sapat na para tumalon ang puso ko. Sa gabing yon, tumakbo ako palabas ng gate ng aming compound at nandoon siya, nakasandal sa isang itim na Range Rover, suot ang simpleng puting polo at jeans. Ang hangin ng taglagas ay humihip sa kanyang buhok
At ang ilaw ng lampara ay bumagsak sa kanyang matangos na ilong. Nang makita ako, ngumisi siya. Dahan-dahan, bakit nagmamadali? Hingal na hingal. Sinabi ko, kasi tinawag mo ako. Lumapit siya. Hinintay ang ulo ko. At sinabi, mabuti. Mula noon, sinimulan ni Lukdich ang isang hayag na kampanya ng panliligaw. Tuwing umaga, 7:30, may sasakyang naghihintay sa harap ng bahay ko. Kapag sinabi ko, hindi na kailangan, kaya ko mag-bus, sasabihin niya, hindi ligtas ang bus. Sa kotse ko, ligtas. At libre pang makita ako. Sa tanghali, may darating na lunchbox na may note. Kumain ka ng marami. Payat ka na. Sa hapon, pagkatapos ng klase, nakatayo siya sa gate, nakasandal sa poste. Malamig ang mukha pero hinintay ang kamay ko. Sa gabi, puno ang aking telepono ng mga text. Nakarating ka na ba? Kumain ka na ba? Naligo ka na ba? Naalala mo ba ako? Tinukso ko siya. Mas strikto ka pa kay nanay. Sumagot siya. Siyempre, hindi naman plano ni nanay na pakasalan ka. Isang araw, biglang umulan. Pagkatapos ng klase, nag-aalangan ako kung tatakbo sa ulan. Nang biglang may payong na itim na sumilong sa akin. Nang tiningnan ko, si Lukdich yun. Isang kamay ang hawak ng payong, ang isa ay hinintay ang aking backpack. Sumama ka sa akin o sasamahan kita sa pagkabasa sa ulan? Sabi niya. Tumalon ang puso ko at sumilong ako sa kanyang tabi. Sa daan pa uwi, hinintay niya ang kamay ko ng mahigpit. Nagtanong ako, hindi ka ba natatakot sa chismis? Tiningnan niya ako. Ang bibig ng iba ay hindi nagpapakain sa akin, pero ikaw ang buong mundo ko. Sa gabing iyon, hinintay ko ang unan at sumigaw sa loob-loob. Ang lalaking ito, masyadong marunong magpa-cute, pero ang puso ko ay kasing tamis ng milk tea na may dagdag na topping. Isang araw, sa ilalim ng ginintuang araw, habang kumakain ako ng tanghalian, sa ilalim ng puno, kasama ang mga kaibigan, may bumulong. Anyan. May chismis na kayo ni Lukdich ang magkasintahan. Halos mabilawkan ako. Ano? Sino ang nagsabi? Sumagot ang isa. Sino pa? Araw-araw. Sinasundo ka niya, dinadalhan ng pagkain, at sinisilungan ng payong. Hindi pag-ibig yan. Ano pa? Namula ako. At noon, lumitaw si Lukdich. Malamig ang mukha. Ngunit ang kanyang tingin ay diretso sa akin. Lumapit siya, imuko, at sinabi, hindi ka pa tapos kumain. Walang nagturo sa'yo na kapag mabagal kang kumain, lalamig ang pagkain at mahirap matunaw. Nauutal ako. Kumakain na nga. Kalmado siyang umupo sa tabi ko, kinuha ang aking chopsticks, at kumuha ng piraso ng karne mula sa aking plato. Ang buong patio ay tumahimik, at ang mga kaibigan ko ay halos mahulog ang mga mata. Pagkatapos kumain, kinuha niya ang aking backpack. Inilagay ito sa kanyang balikat, at sinabi, halika. Bumalik na sa klase. Hinintay niya ang kamay ko. At habang naglalakad kami sa pasilyo, sinabi ko, bitawan mo na. Tinititigan tayo. Tiningnan niya ako. Ano kung tinititigan? Hinintay ko ang kamay ng asawa ko. Mali ba yung... Noong hapong yon, may mas malaking sorpresa. Pagpasok sa klase, nakita ko ang school bulletin board. Nakaraniwang puno ng mga anunsyo ng kompetisyon. Pero ngayon, may isang simpleng puting papel doon na may isang linya ng maayos na sulat. Ang gusto ko ay si Leanne yan. Lukdich, natigilan ako habang ang mga kaibigan ko ay nagkagulo. Ano to? Direktahan, si Lukdich. Talagang domineering. Tumingala ako at nakita ko si Lukdich nakatayo sa gitna ng karamihan. Ang kanyang tingin ay hindi umiiwas na parang sinasabi sa buong mundo. Oh, gusto ko siya. Mula pa nung bata pa kami. Halos masunog ang puso ko, namula ang mukha ko, at tumakbo ako palabas. Pero hinintay niya ako. Bumulong siya. Kahit saan ka tumakbo, hindi ka makakatakas. Sa gabing iyon, nagkagulo ang aking telepono sa mga mensahe. Anyan, viral na kayo. Kayo ang pinakamainit na balita ng linggo. Hinintay ko ang unan. Namumula ang mukha. At nag-text kay Lukdich, sobrahan ka na. Sumagot siya. Hindi pa sapat. Gusto ko pang i-print ang wedding photo natin at isabit sa gate ng paaralan. Natawa ako, pero umiyak din sa sobrang saya. Mula pagkabata, natatakot akong maging sentro ng atensyon. Pero dahil sa kanya,
na nagbigay ng proteksyon sa harap ng buong mundo. Nagkaroon ako ng tapang na hawakan ng kanyang kamay. Lumipas ang panahon at dumating ang anibersaryo ng pagkakatatag ng paaralan, ang pinakamalaking kaganapan ng taon. Masigla ang kapaligiran, pinalamutian ang patio ng mga watawat at bulaklak, parang kasalan. Ang mga kaibigan ko ay naghanda ng mga damit at makeup. Sabik na sabik, baka may drama ng pagtatapat o proposal mamaya. Ngumiti ako ng pilit. Proposal. Sa tingin niyo, pelikula ito? Nakasuot ako ng simpleng puting damit, buhok na nakatali mataas. At bago lumabas, tinukso ako ni nanay. Mukhang may magandang babae na makikipagkita sa kanyang nobyo. Namula ako at tumakbo palabas na parang hinintay ng tigre. Sa gabi, puno ang patio ng mga tao. Kumikinang ang mga ilaw at umaagos ang malamyos na musika. Hinintay ko ang isang baso ng orange juice, nagtatago sa isang sulok. Nanonood. Tinukso ako ng mga kaibigan. Anyen, bakit nag-iisa? Sumayaw ka? Baka may sorpresa si Lukdish. Umiling ako, pero sa loob-loob, umaasa ako ng kaunti. Biglang tumunog ang mikropono at tumahimik ang buong patio. Ang mga ilaw sa entablado ay namatay, maliban sa isang spotlight na tumutok kay Lukdish. Nakasuot siya ng puting polo, itim na pantalon, at vest na hindi nakaboton. Kalmado pero malamig ang aura. Hawak niya ang mikropono at ang kanyang tingin ay dumaan sa karamihan. Huminto sa akin. Natigilan ako. Halos mahulog ang baso ko. Ano ito? Malinaw ang kanyang boses. May gusto akong sabihin sa lahat. Hinintay ng buong patio ang susunod niyang salita. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi inaalis ang tingin sa akin. May isang babae na kasama ko mula pagkabata. Kasama ko sa pinakamagagandang taon ng buhay ko. Akala ko, sapat na ang tahimik na pagprotekta sa kanya. Pero mali ako. Nanginginig ang labi ko, mahigpit na hinintay ang palda ko. Huminga siya ng malalim, at ang kanyang boses ay parang isang panata. Ngayon, sa harap ng lahat, gusto kong sabihin na gusto ko siya. Gusto kong hawakan ang kanyang kamay habang buhay. Kahit anong mangyari, siya lang ang gusto kong makasama. Bumagsak ang buong patio sa ingay sumigaw, nagpalakpakan. At nagkagulo ang mga kaibigan ko. Ako, natigilan. Halos mahulog ang mga tuhod ko. Tumitibok ang puso. Lumakad siya pababa ng entablado. Hindi nagmamadali. Diretso sa akin. Na parang wala nang iba sa paligid. Sa harap ko, hinintay niya ang aking baba. At malumanay, idinikit ang kanyang noo sa akin. Anyen, mahal kita. Bulong niya. Umiyak ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas. Ang hinintay ko ay hayagang umamin na mahal niya rin ako, tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Hinintay ko ang kanyang polo, umiiyak na parang tanga. At si Lukdik, ngumiti. Hinintay ako sa kanyang dibdib, hindi alintana ang ingay sa paligid. Sa gabing yon, kumalat ang balita, ang malamig na heartthrob na si Lukdich. Nag-confess ng sobrang romantiko kay Anhien. Ang buong paaralan ay nalunod sa tamis. Pero para sa akin, ang mahalaga ay ang mundo ko ay may isang pangalan na Lukdich. Pagkatapos ng pagtatapat, ang mundo ko ay parang naging kulay rosas. Tinutukso ako ng mga kaibigan. Mrs. Narito na, Anhien. Kailan ang kasal? Namumula ako. Hindi alam kung saan itatago ang mukha. Si Lukdich, kalmado lang, pero ang kanyang pag-aalaga ay nagbago mas malalim, mas matatag. Isang araw, hinintay niya ako sa isang maliit na kalye na puno ng bougainvillea, kung saan kami naglalaro nung bata pa. Nakasuot ako ng puting damit, sumusunod sa kanya na parang kuting. Bigla siyang lumingon, inabot ang kamay, at hinintay ko ito ng natural. Anyen, tawag niya, mababa ang boses. O, tiningnan ko siya, huminga siya ng malalim, at mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na velvet box. Natigilan ako. Ang kahon ay madilim na berde, may burdang bulaklak ng bougainvillea. Binuksan niya ito sa loob ay isang simpleng pilakimoy. System, silver ring na may maliit na malinaw na bato. Hindi makintab, pero maganda. Hinintay niya ang aking kaliwang kamay at ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa akin. Anyen, gusto kong gugulin ang buong buhay ko sa tabi mo. Bilang kasintahan mo, bilang asawa mo, bilang ang tanging hinintay mo habang buhay. Umiiyak ako. Hindi mapigilan.
Habang hinintay niya ang aking mga luha, nagtatanong, ayaw mo ba? Ipapalitan ko ang singsing. Natawa ako sa gitna ng luha, yumakap sa kanya, at sinabi, gusto ko to. Ngumiti siya, hinintay ako, at isinuot ang singsing perpekto ang sukat na parang ginawa para sa akin. Bumulong siya, sa totoo. Matagal ka nang hinintay ko bilang asawa. Nagulat ako. Natawa siya. Naalala mo nung 5 taong gulang ka. Sinabi ni Lola na ipapakasal natin kayo. Hindi ko yung biniruan. Itinuring ko itong pangako. Naunawaan ko noon na mula pa sa simula. Kahit hindi ko pa naiintindihan ang pag-ibig, ako na ang nasa puso niya. Hinintay ko ang kanyang braso, nadarama ang singsing, at ngumiti. Look, Ditch, gusto ko ring makasama ka habang buhay. Ang mga bulaklak ng bougainvillea ay nahulog sa paligid at ang mundo ay parang isang magandang panaginip. Napagtanto ko kalaunan na ang ilang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng drama o luha. Kailangan lang ng tamang tao. Hinintay ang isa't isa mula simula hanggang wakas. Sa tagsibol ng taong yon, nagsuot ako ng puting damit pangkasal. Hawak ang isang maliit na bouquet ng baby's breath at tumingin sa salamin. Hindi makapaniwala. Ngayon, opisyal akong magiging bride ang asawa ng hinintay ko mula 5 taong gulang. Sa labas, narinig ko ang mga kaibigan. Anyin, handa ka na ba? Naghihintay na ang groom. Tumawa ako, huminga ng malalim at lumakad palabas. Nang bumukas ang pinto, sinalubong ako ng sinag ng araw at nakita ko si Lukdish, nakasuot ng itim na suit Miss Universe. Kasing lamig ng yelo. Ang kanyang mga mata ay naglambong, puno ng pagmamahal at pagtitiis. Hinintay niya ang aking kamay at sa harap ng lahat, sinabi niya, Anyen, mahal kita. Yumakap ako sa kanya, umiiyak sa sobrang saya at ang aming kasalan ay isang magandang panaginip na naging katotohanan.